Magandang tanghali po. Oras na para sa maiinit na balita. Mainit na balita, absuelto si Chief Presidential Legal Counsel at dating Senate President Juan Ponce Enrile sa kasong graft o katiwalian. Yan ang desisyon ng Sandigan Bayan ngayong umaga kaugnay sa kinakasangkutan niyang milyong-milyong pisong PDAF o Priority Development Assistance Fund scam. Ayon sa Sandigan Bayan Special 3rd Division, bigo ang prosekusyon na patunayang guilty beyond reasonable doubt si Enrile, ang kanyang dating Chief of Staff na si Attorney Jessica Gigi Reyes at ang negosyanteng si Janet Lim Napoles. Ang iba pang detalye ihatid namin maya-maya lang. Posibleng sa kulungan na raw magpasko ang ilang sangkot sa questionableng flood control projects ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon. Yan ang sinabi ni Dizon sa panayam sa kanya sa unang balita sa unang hirit. Kasama sa mga sangkot ang mag-asawang kontratista na sina Pacifico at Sara Diskaya. Gayun din ang mga taga-Bulacan 1st Engineering District Office na sina Bryce Hernandez at Henry Alcantara. Dagdag pa ni Dizon, posibleng linggo na lang ang binibilang dahil sinimulan na ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla ang proseso rito. Ang sabi po ni Ombudsman Boying Remulla, yung pong unang kasong final natin noong September 13, no? Yan ang pinakamabilis na may makukulong. Hindi na aabot ng bagong taon? Hindi po. Tingin ko hindi. Tingin ko sa Pasko na ho sila sa Pasko, sa kulungan na sila magpapasko niyan. Nagsampa ng reklamo ang Department of Public Works and Highways laban sa ilang personalidad na nasa likod ng mga flood control projects sa ilang lugar sa bansa na kung hindi substandard, ghost o guni-guni lang. Kasama rin sa mga nireklamo ang 20 taga-DPWH. Balitang hatid ni Salima Refran. Hindi siya nakakonekta sa kabilang side ng dike. Nakapatong lang siya, peke eh. Dismayang inabot ni DPWH Secretary Vince Dizon ng inspeksyonin ang dike at riprap na ito sa Bawang La Union noong Setyembre. Ang 2 metrong haba dapat ng tubong ikinabit sa dike. Wala pang isang talampakan at tila ipinatong lang sa lupa. Hindi yan tagusan, no? Props lang. Anak lang mga tao. Nireklamo na ng DPWH ng graft at malversation through falsification sa Office of the Ombudsman ang kumpanyang Silver Wolves Construction Corporation. Ang proyekto kasi nagkakalaga ng halos 180 million pesos. This was a project that was visited several weeks ago, which was found to be very substandard, but already fully paid, even if it was not yet completed. Ang Silver Wolves inuugnay kay Benguet Representative Eric Yap na naging chairman din noon ng House Committee on Appropriations. Silver Wolves Construction Corporation, a person of interest here is Congressman Eric Yap, who is known to be the beneficial owner of the company. He divested from it a few years ago, supposedly, but there is reason to suspect that he is still the beneficial owner of the company. Dawit din ang kapatid ni Yap na si ACT-CIS Party List Representative Edvic Yap at si Bulacan 6th District Representative Salvador Pleito. Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla, sila ang lumabas sa report ng Anti-Money Laundering Council na tumanggap umano ng hindi bababa sa 70 milyong piso mula sa mag-asawang Curly at Sara Diskaya. Kasama sa remittance ng Diskaya na natag ng Anti-Money Laundering Council. Bank-to-bank transfer. 2020 and 2019. Kasama sila sa pagkilos ng kontrata. Sila'y nakikialam at nakikiisa sa pagkilos ng kontrata. Bakit magbibigay ang kontratista ng 70 million papunta sa isang tao kung hindi dahil sa kontrata? Kausap na ng Ombudsman ng AMLAC para humingi sa Court of Appeals ng freeze order sa mga ari-arian at bank accounts ng 3 persons of interest. Inireklamo rin ng St. Timothy Construction ng mga Diskaya para sa 96.5 million pesos na Ghost Flood Control Project umano sa Jose Abad Santos, Davao Occidental. Hindi mo ba siya iniisip? Iniisip ko rin po. Kasi bakit ka nagbayad ng gumawa nga hindi kami ng flood control eh. Hindi lang ho na kompleto eh.
Ang masama, hindi kami gumawa. Gumawa po kami. God, flood control ba yan? Tapos ba yan? 100 milyon ginastos nyo dyan? Binayaran nyo, hindi tapos yan? 20 DPWH personnel pa ang nilistang respondent sa dalawang reklamo. It is non-bailable, no? And it holds a similar penalty as the other cases, which is life imprisonment. Ayon kay Ombudsman Remulla, may isa pang kongresistang iniimbestigahan sa posibleng koneksyon sa maanumalyang proyekto sa Davao Occidental. We will look into the allegations that Claudio Bautista, the congressman from there, at that time, I think, siya pa yung congressman, is a beneficial owner of the construction company. Sinusubukang makuha ng GMA Integrated News ang pahayag ng magkapatid na Yap ni Pleito at ni Bautista. Sinaksihan din ni Independent Commission for Infrastructure Chairman Andres Reyes Jr. ang paghahain ng reklamo. Sa pagdinig ng Senado, sinabi ni Reyes na sisimulan na nila ang live streaming ng mga pagdinig ng ICI. Pero sabi niya ngayon, kailangan pa nilang pag-aralan ang mga patakaran para rito, lalo't sensitibo ang impormasyon sa mga pagdinig. We have to adopt rules of procedure regarding live streaming. So, in fairness to the parties that are going to attend, we have to have a rules of whether they consent or not. Dagdag pa ng ICI, walang hearing sa susunod na linggo dahil hindi raw makakadalo si ICI member at dating DPWH Secretary Rogelio Singson. Sanima Refran, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, nag-dissipate o nalusaw na ngayong umaga ang binabantayang remnant low o ang dating bagyong Salome. Intertropical Convergence Zone ang magpapaulan ngayong Biyernes sa Palawan, Negros Island Region at Mindanao. Mainit na easterlies ang umiiral sa Aurora, Quezon at Camarines Norte. Shear line naman sa Batanes at Babuyan Islands. Ang shear line ay ang salubungan ng malamig na northeasterly wind flow at ng easterlies. Mas makakaasa ng maayos na panahon ang Metro Manila at ilang pang panig ng bansa. Gayunman, posible pa rin po ang mga local thunderstorm. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, ilang panig ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao ang posibleng makaranas ng light to moderate rains ngayong umaga, pati bukas ng umaga at sa linggo. Mas marami ng lugar kasama ang Metro Manila ang uulanin na rin sa bandang hapon o gabi sa loob ng 3 araw. Posible ang heavy to intense rains na maaaring magdulot ng baha at landslide. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Sinaksak ng isang jeepney driver ang isang lalaki sa Mangaldan, Pangasinan. Chris, ano ang dahilan ng pananaksak? Connie, sinisingil daw sa utang ang jeepney driver nang bumunot umano siya ng patalim. Sa kuha ng CCTV na hawak na ngayon ng Mangaldan Police, makikita ang tila pag-ipagtalo ng lalaki nakadilaw sa jeepney driver. Mabagal na umandar ang jeep hanggang sa tumigil ito. Nang balikan ng lalaki ang jeepney driver, doon na siya sinaksak. Dinala sa ospital at nasa maayos ng kondisyon ang biktima. Tumakasama ng jeepney driver na patuloy pang hinahanap. Ang huling impormasyon ng pulisya, nagpunta siya rito sa Dagupan matapos ang krimen. Isang linggo bago mag-undas, puspusa na ang paggawa ng mga kandila sa Norsagaray, Bulacan. Kwento ng may-ari ng isang pagawaan ng kandila sa Barangay Bigte, halos buong araw na ang kanilang paggawa ng kandila dahil sa dami ng mga umo-order. Kadalasan daw ng kanilang sinusupply ay sa buong bayan ng Norsagaray pati na sa lungsod ng San Jose del Monte. Ayon naman sa ilang nagtitinda ng kandila, nagsisimula na ring lumakas ang bentahan doon. Dito naman sa Pangasinan, tuloy-tuloy na rin ang paglilinis sa ilang sementeryo. Sa isang sementeryo sa Calasiao, nag-aabang na ang ilang tagalinis ng nicho ng mga bumibisita para kontratahin sila sa paglilinis. Bukod sa mga naglilinis, nakapwesto na rin doon ang mga nagtitinda ng mga bulaklak at kandila. Fully booked na ang ilang bus na bibiyahe pa probinsya para sa undas. Sa isang bus terminal sa Cubao, Quezon City, marami ang nagpa-reserve na ng ticket ng aircon bus papunta ng Daet, Camarines Norte.
mula October 29 hanggang 31. Pili na lang din ang mga oras na hindi fully booked sa October 27 at 28. Hindi pa naman fully booked ang mga biyahe na pa Camarines Sur at Albay. Sabi ng pamunuan ng bus terminal, inaasahan nila na sa Lunes na magsisimula ang dagsa ng mga pasaherong pauwi sa mga probinsya para sa undas. Nag-issue naman ng LTFRB ng mahigit 800 special permit para sa mga bus para tugunan ang pangangailangan ng mga biyaherong paprobinsya. May pangilan-ngilan ng bumibisita sa puntod ng kanilang mga yumaong mahal sa buhay sa Manila North Cemetery isang linggo bago ang undas. Balitang hatid ni Bea Pinlac. Galing pang Bulacan ang pamilya ni Arlene. Kahit maulan, madaling araw pa lang, bumiyahe na sila papuntang Manila North Cemetery para linisin at bisitahin ang puntod ng kanyang kapatid. Death anniversary ng kapatid ko, tapos napaaga na rin kami gawa ng ayaw namin sumabay sa mga maraming tao. Then babalik na lang kami ng November 2. Lagi kaming mas maaga. Kada taon, iniiwasan daw talaga nila ang dagsa ng mga tao sa sementeryo, lalo na't may mga bata silang kasama. Sinadya na raw nila ang puntod ng kapatid niya ngayong umaga dahil hanggang Lunes, October 27 na lang pwedeng maglinis, magkumpuni at magpintura ng mga puntod sa Manila North Cemetery. Hanggang Linggo, October 26 naman sa Manila South Cemetery. Huling araw ng mga libing sa parehong sementeryo sa Martes, October 28. Simula October 29 hanggang November 2, bukas sa publiko ang Manila North at South Cemeteries mula 5 a.m. hanggang 9 p.m. Pero bawal pumasok ang anumang sasakyan sa loob. Ilan pa sa mga mahigpit na ipagbabawal sa loob ang mga baril, patalim, alcoholic beverage, alagang hayop, malalakas na sound system at flammable materials. Magagamit din ang digital platforms ng mga sementeryo na may puntod finder para makatulong sa paghahanap sa mga libingan ng mahal nyo sa buhay. May tagging system din dito para sa mga bata, senior citizen at persons with disability. Maglalatag ang Manila LGU ng free water stations, portable toilets at wheelchairs sa mga sementeryo sa undas. Para sa pamilya ni Arlene, walang pinipiling araw o panahon ng paggunita sa mga namayapa nilang mahal sa buhay. Hindi kami sumasablay dito every year talaga. Kasi yan lang talaga yung may alay namin sa mga namayapa naming lola, kuya, anak, kapatid, tsuhin. Kaya talagang yearly nandito kami. Bea Pinlac, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Beep 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 sa mga motorista, magpakarga na dahil may oil price hike uli sa susunod na linggo. Ayon sa Department of Energy Oil Industry Management Bureau, batay sa 4-day trading, humigit kumulang 80 centavos ang nakikitang pagtaas sa presyo ng kada litro ng diesel. Nasa 30 centavos naman ang posibleng dagdag sa gasolina at 80 centavos naman sa kerosene. Ngayong taon, mahigit 17 pesos na ang itinaas sa presyo ng diesel. Mahigit 15 pesos naman sa gasolina habang halos 5 pesos sa kerosene. Hindi na raw itutuloy ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla ang paghiling niya sa Senado na ipatupad ang dismissal order na inilabas noong 2016 laban kay Senador Joel Villanueva. Tinawag niya itong secret decision ni Remulla na itinanggi naman ni dating Ombudsman Samuel Martires. Balitang hatid ni Salima Refran. Balak sana ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na hingin sa Senado na ipatupad ang 2016 decision ni dating Ombudsman Conchita Carpio Morales laban kay Senador Joel Villanueva na dismissal from public service. Dahil ito sa administrative case ni Villanueva, bunsod ng pagkakaugnay niya sa pork barrel scam noong si Bac Party List representative pa siya. Ang alegasyon, napunta umano ang 10 milyong pisong Priority Development Assistance Fund o PDAF ni Villanueva sa Peking NGO ni Janet Lim Napoles. Hindi pinatupad noon ng Senado ang dismissal order dahil tanging Senado lang daw at mga kapwa-senador ang makakapagpaalis sa nakaupong senador sa pwesto sa pamamagitan ng investigasyon at ng ethics complaint. Si Villanueva naglabas agad ng kanyang mga resibo. Kabilang dyan ang July 2019 desisyon ni nooy Ombudsman Samuel Martires na dinismiss ang kaso laban sa kanya dahil sa kawalan ng probable cause. Sinama rin ni Villanueva ang clearance mula sa Ombudsman na nagsasabing wala siyang nakabimbing kasong kriminal o administratibo.
Pati certification mula sa Sandigan Bayan na hindi siya akusado o defendant sa anumang kaso roon. May official transmittal letter din si Villanueva mula sa Ombudsman noong 2019 na nagbibigay abiso sa Senado na ibinasura na ang kanyang kaso. Ang pahayag ni Remulla, tinawag ni Villanueva na harassment. Pero giit ni Remulla, it's not harassment. It's something that everybody thinks to be still valid, that can turn out to be not valid anymore due to a secret decision. Dapat kasi, hindi naman na-publish yan, hindi yan nilabas. Nobody know about it. Kahit na sa Senate mismo, hindi nila alam yan. Iginagulat daw niyang may ganito na palang desisyon si Martires. I was confronted with a decision signed by former Ombudsman Martires dated July 2019. Lumabas lang siya nung sinabi kong may gagawin ang Ombudsman tungkol dyan. It's a surprise secret decision that came out. Well, nobody was raising that issue before. Joel Villanueva kept quiet through all the years. Ombudsman Martires never spoke about it. Di ba? Parang secret decision siya. Alam niyo ba yon? Did you know about it? Nobody knows about it. Sa panayam ng Super Radio DZBB, itinanggi ni Martires na isinikreto ang desisyon. Abay, hindi ko alam kung anong sikreto sa amin kasi kung titingnan, mayroon kaming tinatawag na CCMS, yung Case Management System. Pag yung kaso ay nare-release, napupasok yan sa system eh. So nandun sa system, na na-dismiss ko yun, wala akong sekretong ginagawa sa aking trabaho. Lahat nakabuyang-yang. Ayon kay Martires, naghain si Villanueva ng motion for reconsideration laban sa desisyon ni dating Ombudsman Morales pag-upo niya bilang ombudsman noong 2018. Ang argumento raw ni Villanueva, forged o pineke umano ang kanyang mga pirma sa mga dokumento at nagpadala pa ng NBI findings kaugnay nito. Inilagay lang daw ang pangalang Villanueva sa request ng Buhay Party List, kayong hindi naman siya miyembro ng party list na ito. There is no evidence on record na yung pera na tanggap ng Buhay Party List ay napunta kay Senator Joel Villanueva. I dismissed both cases, criminal and administrative cases. So doon sa kaso, doon sa administratibo na sinasabing dismissed from the service, nireverse ko yon at dinispis ko yung administrative case. Si Remulla, pag-aaralan raw ang desisyon na ito ni Martires. Hindi na siya susulat sa Senado. Nagbago na yung premises natin. I think that it's something that raising more questions than answers. Sanima Refran, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Friday latest mga mare at pare, isa na namang pares ng new housemates na papasok sa Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition 2.0 ang ipinakilala. Meet Keith Hornales, ang sparkle teen artist at fighting prince of Taguig. Soft-spoken ng 16-year-old crooner na napanood din sa GMA Prime series na Encantadia Chronicles Sangre, Mga Batang Riles at Lolong Pangil ng Maynila. Chika ng teen star, big opportunity ito para i-showcase ang kanyang pagiging helpful, athletic, caring at peacemaker. Sweet but tough naman ang kanyang co-housemate na si Star Magic artist at ang wishful waray ng Samar, Crystal Mejes. Ready na raw to break borders ang 17-year-old actress at maging inspiration sa publiko. Kasi po, dumating po yung opportunity and I had to take it na po kasi ito na po yung chance para makilala po ako and makita po ng tao kung sino po talaga ako. I just felt ready, Sir Nelson. You felt ready? If something is for me or someone is for me, I would always ask God to give me peace. And at that time, I felt nothing but peace and excitement. So I knew that this was for me. Abangan kung sino ang dalawa pang kapuso at kapamilya housemates mamaya sa 24 oras.
Patuloy ang panawagan ng ilang grupo na isapubliko ng Independent Commission for Infrastructure ang kanilang mga pagdinig para sa investigasyon sa flood control projects. May ulat on the spot si Joseph Morong. Joseph? Yes, Connie, nagkaroon ng lightning rally ang ilang grupo na nanawagan ng mas lantad na investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Mag-alas 10 ng umaga nang biglang sumugod ang grupong People's Surge at iba pa sa Department of Energy compound sa Taguig. Ikinagulat ito ng mga security ng compound at tinakapan ng grupo na makapasok pero hinarangan naman sila. Ang grupo ay buksan sa publiko ang ginagawang investigasyon ng ICI sa mga anomalyang flood control project. At bilisan ang investigasyon para makatulong na ng mga sangkot sa anomalya. Panawagan din ng grupo na huwag i-cover ang ginagawang investigasyon para magsalba ng ilang mga pangalan. Connie, hinihingan pa namin ng pahayag ang ICI sa nangyaring lightning rally. Una nang sinabi ni Justice o ni ICI Chairman Justice Andres Reyes Jr. sa Senado na pwede na magla-live stream sila sa na linggo. Pero kahapon ay bahagyang binawi yan ni Justice Reyes dahil kailangan pa raw nila na magkaroon ng rules and procedures para sa mga papaharapin sa ilang live stream na ICI hearing. Kanina ay nagkaroon tayo ng pagkakataon na usapin itong si Justice Reyes papunta dyan sa detention facility ng BGMP at nag-no comment muna siya tungkol dyan sa rally na ginawa sa kanyang opisina. Connie. Maraming salamat, Joseph Morong. Kaugnay ng balitang yan, kakausapin natin si ICC Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga. Opo, matapos po ibasura ng ICC yung pag-question ng kampo ni dating Pangulong Duterte, ano pong susunod dito sa kaso ng dating Pangulo? Kung settled na ito, may kapangyarihan, isa na lang ang natitirang tanong. Okay pa ba si Rodrigo Duterte para sumipot sa hearing? Ito yung tinatawag na fitness to stand trial. May deadlines, may schedule na yung examination at reports patungkol dito. Kaya inaasahan namin within this year, sana maisara na lahat ng balakid dun sa pagpapatuloy ng trial. Mm-hmm. So nabawasan na po yung mga balakid, ito na lamang. Ano po yung mga schedule? Kailan titingnan ang kondisyon ng dating Pangulo? Sa ngayon, ongoing na siguro yung check-up, diagnostics, kung ano pa man. Dahil ang report, ang deadline ay October 31, katapusan ng taong ito. November 5, 2025, ang deadline naman ng comments or observations ng lahat ng parties, including the defense. Kasi yung mag-check sa kanya ay independent panel of experts. November 5, magkokomento yung lahat ng involved. Kaya tingin namin, magiging submitted for resolution, sabi nga natin sa Pilipinas, o parang wala nang ibang hinihintay kundi ang desisyon ng korte as of November 5. Mm-hmm. Gaano po kabigat itong pagkakabasura ng pretrial chamber sa pag-question ng kampo ni dating Pangulong Duterte sa ICC jurisdiction? Ito kasi dito nakaangkla yung mga naging rason ng kanyang kampo. Sa totoo, ito ang pinakamabigat na quote-unquote, depensa ni Rodrigo Duterte at ng iba pa. Kasi kung walang jurisdiction yung ICC, walang kahit anong pagpapatuloy sa kaso man o sa investigasyon. Mm-hmm. May epekto rin ho ba ito sa iba pang pwedeng kasuhan at ipa-aresto ng ICC? Precisely. Kaya ito ang nagsasarado o kumbaga nagsasabi sa atin na maaari na go signal ito na pwede nang i-consider ng ICC ang iba pang warrants of arrest kung merong nakabinbin na application at pwedeng magpatuloy ang pagdampot sa iba pang co-perpetrator ni Duterte. Mm-hmm. Sa inyo pong huling impormasyon, kumusta na po ba talaga ang lagay ni dating Pangulong Duterte sa The Hague? Kung sa akin, kasi abogado ako ng mga biktima, hindi naman ako makabisita sa kanya. Pero naririnig namin yung sinasabi ng kapamilya, yung sinasabi ng ICC mismo.
Sabi ng kapamilya, okay naman daw siya. Ang sabi ng ICC, okay ang kanyang medical and other health-related services. Kaya kung sa amin, palagay namin kalakhan ng mga sinasabi ng abogado at ng defense team, baka drama lang. Kung pag sinabi po ng independent committee na titingin doon sa kalusugan ng Pangulo na he is ready to stand trial, gaano ho kabilis itong magiging pagliti sa dating Pangulo? At kung ang sasabihin naman nila hindi niya kayang tumayo para sa trial, ano ang mangyayari sa kaso? Kung fit to stand trial siya, tingin namin as soon as possible. Kung kakayanin nga, December. Kaya lang, tinitingnan namin na may recess talaga yung korte between December 5, maaga sila magpasko, mag-Christmas break, hanggang January 12. Pero kung maihahabol sa panahon ng before December 5, mag-hearing na tayo. Dahil ang tandaan natin, yung confirmation of charges hearing, it's just an initial step. Babasahin pa lang at pagdideliberatean kung ano yung charges. Kung hindi siya fit to stand trial, posibleng ang tawag natin ma-archive ang kaso, adjourned o matitigil ang proceedings hanggang sa panahon na maging okay siya or fit to stand trial. Check-ups could be done or determination could be done within every 120 days. So hindi naman po mangangahulugan na mapapalaya ang dating Pangulo at pwede bang questionin ng kanyang pamilya yung magiging resulta ng check-up sa kanya? Posible po sa pamamagitan ng abogado niya. Yung defense team ay una magbibigay ng observations, pangalawa pwede siyang mag-apela dun sa desisyon ng judges tungkol sa fitness. Kaya hindi naman mawawalan ng rekurso si Duterte at yung mga kasama niya patungkol sa issue na ito. Okay, abangan po natin yan. Maraming salamat, ICC Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti. Salamat, magandang tanghali. Is now in session. Rodrigo Roa Duterte. Pinagtibay ng International Criminal Court Pre-Trial Chamber 1 ang kanilang jurisdiction sa kasong crimes against humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ibinasura ng Pre-Trial Chamber ang pagkwestiyon ng kampo ni Duterte sa ICC jurisdiction dahil kumalas na ang Pilipinas sa Rome Statute noong March 17, 2019. Ipinunto ng Pre-Trial Chamber Judges na November 1, 2011 sumali ang Pilipinas sa ICC. February 8, 2018 naman nang nagsimulang mag-imbestiga ang ICC prosecutor sa extrajudicial killings sa Pilipinas. Kaya lahat daw ng pagpatay na ibinibintang kay Duterte mula November 1, 2011 hanggang March 16, 2019 ay sakop ng jurisdiction ng ICC dahil state party pa ang Pilipinas sa Rome Statute sa mga panahong yan. Patuloy pa rin nakikipag-ugnayan sa ICC ang gobyerno ng Pilipinas pagkatapos itong kumalas ang Rome Statute. Tulad na lamang ng hiling ng gobyerno na ipagpaliban muna ang investigasyon noong November 2021 at nang arestuhin at isuko ng Pilipinas si Duterte sa ICC nitong Marso. Dahil sa mga aksyon ng Pilipinas, lalo raw na pagtibay ang pananaw ng ICC na ito ang may jurisdiction sa kaso ng dating Pangulo. Wala pang bagong tugon ang kampo ni Duterte sa desisyon ng pre-trial chamber na inilabas kahapon. Update naman po tayo sa pagpapawalang sala kay Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile sa 15 counts ng graft o katiwalian. At mula po sa Sandigan Bayan, may ulat on the spot si Jonathan Andal. Jonathan? Connie, hindi raw napatunayan ng prosekusyon na guilty beyond reasonable doubt sina Juan Ponce Enrile, Janet Lim Napoles at Gigi Reyes. Kaya inabsuelto sila ng Sandigan Bayan Special 3rd Division para sa lahat ng 15 bilang o counts ng kasong graft o katiwalian kaugnay sa 172 million peso pork barrel o PDAF scam. Ang mga kaso nagugat sa pagpondo umano ni Enrile gamit ang kanyang PDAF sa non-government organizations ni Napoles at pagkuha ng milyong-milyong kickback sa pamamagitan ni Reyes. Ang sinabing nakuhang kickback ni Enrile umabot daw sa mahigit 170 million pesos. Sa promulgation kanina, via online lang humarap sa Sandigan Bayan ang 101-year-old ng si Enrile. Nasa ospital siya at may nakakabit na mga aparato habang may katabing abogado. Online lang din ang pagharap ni Janet Napoles mula sa
Women's Correctional kung saan siya nakakulong. Personal namang dumalo sa promulgation ng ibang mga akusado gaya ni Gigi Reyes, ang dating Chief of Staff ni Enrile. Napaiyak si Reyes matapos iabsuelto ng Sandigan Bayan. Matipid ang kanyang sagot sa media pero masaya raw siya sa kinalabasan ng kanyang kaso. Si Napoles naman napangiti sa video. Wala ring ipinataw na civil liability o hindi pinagmumulta ng korte sina Enrile at Reyes. Pero si Napoles at iba pang akusado may civil liability. Kasama rin sa inabsuelto ang mga anak ni Napoles na sina Joe Christine at James Christopher. Ang mga mahistradong nag-absuelto kina Enrile ay sina Ronald Moreno, Arthur Malabagyo at Juliet Manalo San Gaspar. Connie, dahil inabsuelto nga sina Enrile, Reyes at iba pang mga akusado dito sa kanilang kasong graft o katiwalian, lifted na rin o tinanggal na rin ng korte yung hold departure order laban sa kanila. Yan muna ang latest mula rito sa Sandigan Bayan. Balik sa iyo, Connie. Maraming salamat, Jonathan Andal. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Visayas at Mindanao, hatid ng GMA Regional TV. Patay ang isang guro sa Matalom, Leyte matapos barilin ng kanyang sariling mister. Sila ng motibo sa krimen. Rafi, problema raw sa pamilya ang tinitingnan ng pulisya na motibo sa krimen. Batay sa investigasyon, nagpanggap na delivery rider ang sospek na pumasok sa paaralan. Pinuntahan niya ang biktima at base sa pahayag ng ilang guro, nagtalo ang dalawa. Tumakbo ang biktima sa isang classroom at humingi ng tulong. Doon na siya binaril ng mister. Walang ibang nasugatan sa insidente. Napag-alaman din ng mga otoridad na walang gwardya ang nasabing paaralan. Ayon sa pulisya, nagsampa ng reklamo noon ang biktima laban sa sospek dahil umano sa pang-aabuso nito ilang buwan bago ang krimen. Ang sospek tumakas matapos ang pamamaril at natagpuang wala ng buhay sa banyo ng kanilang bahay. Isang armas din ang narecover sa lugar. Dahil sa insidente nitong umaga ng Miyerkules, kansilado hanggang kahapon ang klase sa paaralan. Nananawagan naman ang pulisya sa DepEd na higpitan ang seguridad sa paaralan. Batay sa inilabas na pahayag ng DepEd Schools Division of Leyte, ipapatupad ang enhanced security measures sa nasabing paaralan sa pag-asang maiwasang maulit ang insidente. Sa Quezon, Bukidnon, wala ng buhay ng matagpuan ang mag-asawang senior citizen na nahulog sa bangin dulot ng landslide. Ayon sa lokal na pamahalaan, nakita ng search and retrieval team ang mga bangkay kahapon ng umaga. Bago ang insidente noong linggo, sakay ng tricab ang mga biktima nang gumuho ang bahagi ng kalsada. Na-turn over na ang mga bangkay sa kanilang mga kaanak. Sinusubukan pa silang makuhanan ng pahayag. Alinsunod naman sa utos ng DPWH, sarado muna sa mga motorista ang Bukidnon, Davao City Road habang hinahanapan ng solusyon ang nasirang kalsada. Panalo ng silver medal si Pinoy Taekwondo Jean Kristen Ambriel Aguila sa 3rd Asian Youth Games. Sa finals ng Girls Individual Recognized Pumse event, nakalaban ni Kristen ang pambato ng Iran. 0.200 points lang ang kanilang pagitan bago nakuha ng Iran ang gold medal. Bronze medalist naman sa boys individual freestyle category si Adeden Rofer Sereno. Panalo rin ng bronze medal sina Crystal Carino at Nicole Tabucol na pambato ng Pilipinas sa Techball Girls Doubles. Tinalo nila ang host country na Bahrain sa lahat ng 3 sets. Ang Techball ay sport na may pinaghalong elements ng soccer o football at table tennis. Sa ngayon, may isa ng gold medal ang Pilipinas, isang silver at 2 bronze sa 3rd Asian Youth Games. Kita nag-take off ang eroplanong yan sa Paramilio Airport sa Venezuela. Pero ilang sandali lang, bumaliktad dito sa ere tapos bumagsak. 2 ang patay sa insidente at may 2 iba pang sugatan. Ayon sa mga ulat, nawala ng kontrol ang eroplano nang sumabog ang isa nitong gulong pagka-take off nito. Price check po tayo sa ilang produktong mabili tuwing ginugunita po ang undas gaya ng bulaklak at kandila. At may ulat on the spot si Bernadette Reyes. Bernadette!
Connie, good news sa mga mamimili dahil ayon sa Department of Trade and Industry ay wala na magiging pagtaas sa presyo ng mga basic commodities and prime commodities o mga pangunahing bilihin hanggang sa matapos ang taon. Makatutulong raw ito sa mga mamimili sa kanilang pagbabudget. Makikipag-cooperate naman daw ang mga manufacturers para mapanatiling stable ang presyo. Samantala sa pag-iikot ng DTI ngayong umaga ay nakita nila na mas mababa pa nga sa SRP o suggested retail price ang presyo ng mga bottled water at kandila na mabenta tuwing undas. Payo ng DTI sumangguni sa kanilang SRP guide para makita ang basihan ng presyo. Samantala, mababa pa ngayon ang presyo ng mga bulaklak sa Dangwa sa Maynila. Bukod sa mga rosas na ayon sa ilang nagtitinda, kakaunti ang supply ngayon kaya umaabot sa 350 pesos ang isang bundle. Mas murang alternatibo naman ang orchids na 300 pesos at Malaysian mums na 150 pesos. Connie, sa mga susunod na araw ay nakatakda rin na maglibot ang DTI sa mga tindahan ng mga Christmas lights para masiguro ang kalidad ng mga produkto. Connie? Maraming salamat, Bernadette Reyes. Tinanggihan ng Pasig Regional Trial Court ang hiling ng kampo ni Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy na ma-hospital arrest siya. Batay sa desisyon ng Pasig RTC Branch 159, nakatatanggap naman ng sapat na atensyong medikal si Kibuloy habang nakakulong sa Pasig City Jail. Wala raw silang nakikitang dahilan para isailalim pa si Kibuloy sa hospital arrest. Na-clear din naman daw siya ng ospital noong Setyembre matapos dalhin doon dahil sa pneumonia. Sinusubukan pa naming kunan ng pahayag ang kampo ni Kibuloy tungkol sa desisyon ng korte. Nahaharap si Kibuloy sa kasong qualified human trafficking sa Pasig RTC at paglabag sa Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act sa isang korte sa Quezon City. Dati na niyang itinanggi ang mga aligasyon. Itinanggi ni Tarlac 3rd District Representative Noel Rivera na sangkot siya sa anumang katiwalian matapos ireklamo sa ombudsman ng grupong United Filipino Against Crime and Corruption. Sabi ni Rivera, malinis ang kanyang konsensya. Handa raw siyang harapin ang reklamo at sagutin ito. Hindi pa raw niya natatanggap ang opisyal na kopya ng reklamo. Sa kabila niyan, makikipagtulungan daw siya para ipaliwanag ang kanyang panig. Sinampahan ng patong-patong na reklamo si Rivera at ang kanyang asawang si Concepcion, Tarlac Vice Mayor Evelyn Rivera, pati si DPWH Tarlac 1st District Engineer Neil Farala, dahil sa pag-award ng halos 600 million peso infrastructure project sa kumpanya kung saan presidente umano si Rivera. Sinusubukan pa naming kunan ng pahayag si Vice Mayor Rivera, pati si Farala. Present ang ilang Sparkle stars sa red carpet premiere ng musical film na The Heart of Music. Kabilang dyan si Cruz versus Cruz star Gladys Reyes na bida sa pelikula. Kwento niya, very happy siyang maipakita ang kanyang creative side at ang pagsabak niya sa kantahan. Kasama niya rin sa cast ang co-stars niya sa Cruz vs. Cruz na sina Elijah Alejo at Jenny Gabriel. Present din sa premiere si Encantadia Chronicles Sangre star Angel Guardian, John Lucas at Maka Love Stream star Sean Lucas. Full support din sa premiere ang ilan pang kapuso stars. Bawal po yung ginawa ng batang nakasabit sa isang umaandar na tricycle sa National Highway ng Buluan, Maguindanao del Sur. Sa loob ng tricycle kitang puno ito ng mga sakay. Ayon sa ilang residente, matagal na itong ginagawa ng mga estudyante kahit delikado. Sabay-sabay raw kasi ang uwian nila kaya sumasabit na lang ang ilan kapag puno na ang tricycle. Matagal na po ang ipinagbabawal ng Land Transportation Office ang pagsakay ng pasahero ng higit sa kapasidad ng tricycle. Ayon sa Department of the Interior and Local Government, bawal din ang pagdaan ng mga tricycle sa mga national highway, maliban na lang kung walang alternatibong ruta o may exemption ng lokal na pamahalaan. Ito ang GMA Regional TV News. Patay ang isang lalaki matapos malunod sa isang sapa sa barangay Agtugop sa Asturias dito sa Cebu. Kwento ng pinsan ng biktima, sinagip ng 35 anyos na lalaki ang nalulunod niyang 12 anyos na anak na hinigop ng whirlpool o alimpuyo. Tinatayang 7 talampakan ang lalim ng sapa na malakas umano ang agos. Pagkatapos maligtas ang anak, ang biktima na ang hinigop ng alimpuyo at tuluyang nalunod.
Para masiguro ang kaligtasan ng mga maliligo sa lugar, naglagay na ng lubid at life ring doon ang lokal na pamahalaan. Mahigit 43 billion pesos na halaga ng umano'y marijuana kush at vape cartridges ang nasabat mula sa isang lalaki sa buy-bust operation sa Taytay, Rizal. Naaresto ng pulisya ang sospek sa mismong bahay niya sa Barangay San Juan. Doon din tumambad ang kilo-kilong marijuana kush, dried marijuana at vape na hinihinalang may marijuana juices. Bukod dyan, nakumpiska rin mula sa sospek ang perang ginamit sa operasyon, mga gamit na pinaglagyan ng mga iligal na droga at ilang ID, kabilang na isang peke umanong driver's license. Tumanggi magbigay ng pahayag ang sospek tungkol sa krimen. Maharap siya sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Patuloy ang investigasyon ng pulisya ukol sa pinagkukunan ng mga iligal na droga ng sospek. Matindi ang problema sa backlog ng mga silid-aralan sa buong bansa. Nadiskubre yan sa Senate budget hearing ng Department of Public Works and Highways. Balitang hatid ni Mariz Umali. Sa gitna ng pagkakaungkat ng mga substandard at mga ghost flood control project ng DPWH, lumabas din sa budget hearing ng DPWH sa Senado ang nakaalarmang kakulangan ng mga silid-aralan sa bansa. Ilan na po ang nagawang classroom ng DPWH for 2025? At ilan po yung projected na magagawa po ninyo for 2025? Ito ba, no? Baban to. So, for 2025 po, out of 1,700 na dapat gawin, 22 pa lang po ang completed at 882 po ang ongoing. Okay, October na, Seka. At meron pong 882 na not yet even started. So, it's a very deplorable rate of only 15.43%. Nasa 146,000 na kasalukuyang classroom backlog. Kung magpatuloy daw sa ganitong usad, babala ni Senador Aquino, posibleng umabot hanggang 200,000 ang kulang na silid-aralan pagsapit ng 2028. Dito halimbawa sa Batasan Hills National High School na may pinakamalaking populasyon ng mga high school students sa buong Quezon City, mahigit 14,000 estudyante ang naka-enroll at mayroon lamang 105 classroom. Kailangan pang magdalawang shift. Kulang po kami ng 45 classroom pa. Nagsimula raw ang matinding kakulangan sa silid pagbalik ng in-person classes noong 2022 matapos ang pandemya. Nagpatupad sila ng blended learning modality pero may umusbong na problema. Mababa po yung literacy at saka numeracy ng mga bata. Sa dami po ng enrollees at kulang sa classroom, napipilitan ngayon yung mga schools na medyo masiksik yung mga bata sa classroom. Tumataas naman ngayon yung absenteeism. Hindi na sila komportable yung mga bata. Sinisikap daw ng mga eskwelahan na palakasin ang internet at magtayo ng learning hubs kung saan mananatili ang mga guro habang naka-online class. Pero importante anilang matayo ang mga kulang na classroom. Ayon sa principal ng Batasan Hills National High School, 3 taon nang may pending request ng paaralan sa DPWH na ipinadaan sa DepEd para sa mga karagdagang classroom. Pwede raw sana magpatayo ng mga bagong classroom dito sa bahaging ito. Pero ayon sa DPWH na bumisita rito kamakailan, hindi pa raw ito masisimulan dahil kailangan munang gibain ang dalawang gusaling ito na 30 taon na ang edad bago pa masimulan ang mga bagong silid-aralan. Mapuprostrate ka, lalo sa mga delays na yan. Kaya lang, syempre, alam namin na walang guarantee na darating. So, kailangan namin gumawa ng paraan para ma-address pa rin yung mga issue. Plano ng DepEd. Gusto na namin baguhin yung sistema dahil since 2018, tanging DPWH lang ang nabigyan ng kapangyarihan gumawa ng DepEd classrooms. Ang gusto namin ngayon, pati isama na yung local government units. Palagi ko, mas bibilis yung proseso. Meron tayong pino-propose na public-private partnerships or PPPs. Alinsunod sa hangarin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mabigyan ng direct funding ang mga lokal na pamahalaan para sa pagpapatayo ng mga classrooms sa bansa, nakatakdang magkaroon ng Memorandum of Agreement ang DPWH, DepEd at local government units upang mapatupad ito. Tulad daw ng pagtugon ng DPWH sa mga nasirang paaralan dahil sa mga kalamidad, ganun din ang gagawin nila sa pagtatayo ng mga silid. Kaya naman pagay.
ng mabilis, no? Kung gagawin nga, tututukan nga. That same principle, we're gonna apply also to address the backlog. Mariz Umali nagbabalita para sa GMA Integrated News. Inanunsyo ng Kapuso host na si Kim Atienza ang hindi inaasahang pagpanaw ng kanyang anak na si Eman. Sa joint statement ng mag-anak, sinabi nilang nagdala si Eman ng labis na saya at pagmamahal sa kanilang mga buhay at sa lahat ng nakakakilala sa kanya. Ang authenticity ni Eman ay nakatulong daw para hindi maramdaman ng marami na sila'y nag-iisa. Sparkle artist po si Eman. Nakikiramay po ang programa kay Kuya Kim at sa kanyang pamilya. Mainit na balita, guilty ang hatol ng Bacoor Cavite Prosecutor's Office sa aktor na si Archie Alimanya sa reklamong acts of lasciviousness na isinampa ng actress-singer na si Rita Daniela. Wala pang komento ang kampo ni Alimanya kaugnay sa desisyon. Dati nang sinabi ng piskalya na karamihan sa laman ng counter affidavit ni Alimanya ay pagtanggi sa mga alegasyon ni Daniela. Sabi naman ng kampo ng actress-singer, masaya sila sa desisyon. Inilaban daw yun ni Daniela at nakamtan niya ang hustisya. Hiniling ng kampo ni dismiss Bamban Tarlac Mayor Alice Guo sa Pasig Regional Trial Court na payagan siyang lumabas pansamantala sa Pasig City Jail. Batay po sa mosyong inihain sa Pasig RTC Branch 167, yan daw ay para makapagsampa si Guo ng reklamong estafa sa Provincial Prosecutor's Office sa Tarlac laban sa Baofu Land Development at mga stakeholder nito. Ayon sa kampo ni Guo, niloko siya ng mga dati niyang kasosyo sa Baofu Land at pinalalabas pa na siya ang may kasalanan. Nangako ang kampo ni Guo na agad siyang babalik sa Pasig City Jail kung saan siya nakakulong dahil sa kasong qualified trafficking kaugnay sa mga umano'y iligal na aktibidad sa Pogo Hub sa Bamban. Baofu Land ang developer ng naturang Pogo Hub. Inamin noon ni Guo na incorporator siya sa Baofu Land pero nag-divest daw siya sa kumpanya bago tumakbong mayor ng Bamban noong 2022. Sinisika pa ng GMA Integrated News na kunin ang pahayag ng Baofu Land kaugnay sa reklamong isasampa ni Guo. Ilang pets ang naghatid naman ng kakatakyutan sa isang masquerade party sa Florida sa Amerika. Ang kanila kasing fur parents may paandar na costume sa mga alaga. Tingin nga. Yan no, suot ang kanilang costume, maagang nag-trick-or-treat ang mga fur baby kasama ang kanilang owners. May nakaala Elvis Presley at mga karakter na sikat sa pelikula. Ang iba naman, tila laruan, hindi rin nagpahuli ang isang kabayo na naka-dragon costume habang nakabihis na Vikings ang kanyang fur parents. Ayon sa mga organizer, ang kikitain sa event ay mapupunta sa isang animal farm na nag-aalaga sa rescued at adopted animals. Wow na wow! Mga mare at pare, mapapanood na this Sunday ang star-studded second part ng 30th anniversary special episode ng longest Kapuso gag show na Bubble Gang. This week, a hot new bombshell enters the villa. Teaser yan sa upcoming skit ni Meme Vice Ganda with Charis Solomon and Kapuso comedy genius Michael V as the iconic Mr. Asimo. Pasabog ang puksaan at tarayan. Chika ni Meme sa behind the scenes ng set, hindi kumpleto ang pagiging komedyante kapag hindi ka nakapag-bubble gang. Magiging guest din si former PBB housemate Esnir. Bukod kina Meme at Esnir, maghaharap na rin this Sunday si Paulo Contis as Emil Maangil at 24 oras anchor Emil Sumangil. Makikisaya rin sa episode ang iba pang dating kababol. Sabay-sabay natin yang panoorin sa Linggo, 6:10 p.m. sa GMA. Nakikiramay po ang Balitang Hali kay Kuya Kim. At ito po ang Balitang Hali, bahagi kami ng mas malaking misyon. 62 araw na lamang, Pasko na. Ako po si Connie Sison. Rafi Tima po. Kasama niyo rin po ako, Aubrey Carampel. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino.